Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome pong muli mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay sa ating portion na ito na pinabagatang ang sagot ng Biblia sa mga bagong nakapag-tune in. Ito po ay ang Kabanal-Banalan, ang inyong napanonood ay ang programang Ang Kabanal-Banalan. Nandito na po tayo sa segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Sa portion na ito, meron po tayong mga na-interview mga kaibigan natin, mga nakakasalamuhan nating mga kaibigan at mga kapatid natin na ibig pong ipadala dito sa ating program ang kanilang mga katanungan, at sa ere ay sinasagot po natin ng pagtugon po ay sa pamamagitan ng pagbasa ng kasulatan. So para po sa inyong kabatiran, ibig din po naming i-announce sa inyo ang iba pa nating mga programs under the umbrella po ng Ang Kabanal-Banalan. Sa impilang ito, 12:42 sa inyong mga talapitan sa AM band. Tuwing Monday to Friday, 7:30 hanggang alas 8 ng umaga, Blessed Day. Na ito naman ay nagpe-premiere din sa ating pong mga social media platforms from 6 to 6:30 ng umaga. Ang sagot ng Biblia, ang inyong napanonood, every Sunday po yan, 4 to 5. Narito naman ang ating pong mga text lines. 0927-140-3782. 0927-140-3782. 0909-555-5009. 0909-555-5009. 0991-419-2027. 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mostholychurch.com. As mentioned earlier, ito po ang ating social media accounts naman. Sa inyong Meta o Facebook account, sa pagbukas nyo po ng inyong sariling account, i-search nyo po o i-type nyo sa search bar MHC Media. Yan po ang ating Facebook page. Ang Kabanal-Banalan, yan ang po ang ating Facebook account. Sa YouTube or YouTube, The Most Holy Church. Ang punong tanggapan po nitong Kabanal-Banalang Iglesia ay ang address po natin ay number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at syempre, nandito po ang pangunahing lingkod nitong ating palatuntunan, ang kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat din po sa inyong lahat na aming mga taga-subaybay sa patuloy po ninyong pagpapahintulot na kayo aming mapaglingkuran sa paraang ang inyo pong mga katanungan ay sinasagot sa pamamagitan ng Biblia. Siyempre po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na gumagabay sa atin upang manatili sa ganitong mga paglilingkod sa inyo. Pasimulan po natin. Salamat sa pagtitiwala, at ang inyong pagtitiwala ay patuloy nating tutugunan sa pamamagitan po ng pagsagot sa inyong mga queries o mga katanungan. So narito po ang ating mga video clips para po sa mga katanungang bibigyang kasagutan sa araw na ito. Regine Santisas po. May hangganan po ba ang responsibilidad ng isang magulang sa kanyang anak, at may responsibilidad din po ba ang anak sa kanyang magulang pag sila ay malaki na at may sarili ng pamilya? Si Binibining Regine Santisis ng Hermosa, Batangas. So, dalawa po yung
kanyang katanungan, kapatid na Yushel. So may kinalaman sa family po ito. So bigyan natin emphasis. So yung una, may hangganan ba ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak? Meron naman po. Pagka yung magulang, patay na. No? Yun Siyempre, wala na siyang magagawa. At yan may batayan naman ayon sa nasusulat sa Biblia. Basahin natin. 18-19 na Genesis. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatni ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Yan. Napakalinaw naman. Alam natin si Abraham ay isang mabuting lingkod ng Diyos. Pero kahit siya mabuting lingkod ng Diyos, siya pinili ng Diyos para maging ama ng kanyang sambahayan, ng kanyang pamilya. At maliwanag kung bakit merong mga ama ng tahanan, sila ang pinili para gumabay, magturo ng ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanilang mga anak. Kaya dito mapapansin natin, kapatid na Gabriel, Opo. kung meron talagang unang-unang pananagutan ang mga magulang, lalo na ang isang ama sa kanilang pamilya o sa kanilang anak, ito po ang akayin ng kanilang mga anak ukol sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Opo. Yun ang pangunahin. Ano? Opo. So, yung inilagay na limitasyon para sa mga magulang, hanggang doon nga sa kamatay. Ibig sabihin, Opo. it's a lifelong na responsibilidad. So, panawagan yan sa ating mga magulang. Although yung iba, ang pananaw nila, pagka nakatindig na sa sariling paa, may sarili din ng pamilya, wala nang pananagutan ang mga magulang sa kanilang mga anak. In a way, tama, in a sense, dahil pagka adults na yung mga anak, syempre, dapat nasa pagsasarili na, hindi na umaasa sa kanilang mga magulang. Lamang, dapat klaro pa rin, kapatid na Yushel, hindi ibig sabihin, adult na, matanda na, tapos na ang responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Tuloy-tuloy po yun. At yan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya dapat po ito'y talagang laging binabantayan ng mga magulang ukol sa kanilang mga anak. At ito'y dapat ding alam ng mga anak para sa kanilang magulang. Dahil akala ng anak minsan, dahil siya nasa, kung tawagin, nasa hustong gulang na. Opo. Sasabihin niya sa kanyang magulang, minsan, hindi na ako bata. Na para bagang yung magulang, dahil siya nasa edad na, hindi na minor de edad, Opo. parang wala ng karapatan yung magulang. Hindi po gayon. Kundi nananatili habang tayo nabubuhay, kahit may pamilya na, kahit pa tumanda na tayo, hanggat buhay ang magulang, may pananagutan po sa mga anak. So there we are, kaibigan, si Binibining, pangalan nila, si Binibining Regine Santisis. So most likely, malapit-lapit yan sa ating malaking tanggapan dyan sa Hermosa, Bataan. Yan po, pinapalagay ko, siya po ay isang magulang na rin, Kung siya po ay isang nasa itsura po niya na siya may responsibilidad na bilang isang ina. Although marahil, syempre may ina din po siya. Yung nanay ninyo, hindi ho natapos ang responsibilidad din sa inyo nung kayo naging nanay na, pamilyado na. Pero hindi ibig sabihin iaasa natin lahat sa kanya. Opo. Dapat klaro din po sa atin yan. May mga ganyan ho kasing mga sitwasyon na kung saan nagiging pabigat pa o ibinibigat talaga o ibiniburden pa sa kanilang mga magulang, kanilang mga sarili at pinangahawakan. Dinidemand po yan magulang kita, responsibilidad mo kung gano'n, di ba? Siyempre, hindi naman dapat na yung dapat na siya ang nananagutan na, ipapasa pa doon sa talagang magulang niya.
It remains, inulit po natin, sabi nga naman na usual, pangunahin responsibility ng mga magulang kahit na nasa twilight ng panahon. Ibig sabihin, nasa katandaan na magsilbing gabay, magsilbi pa rin silang tanglaw, pagbibigay ng payo, dahil nananatiling mga anak po nila yan. Tumatagos pa nga yan kahit na umbuhay pa hanggang sa apo. Ayan po, kapatid na o kaibigang si Binibining Regine. Ang sagot ng Biblia. At may kasunod po siyang katanungan. So baligtarin naman natin. Reverse naman po natin yung tanong. Responsibilidad pa rin po ba ng anak sa magulang kapag sila ay may pamilya na? Ayan. Opo. Dahil hindi mo ikaw ay nagkapamilya, hindi mo na sila magulang. O kaya hindi ka na nila anak. At dahil sa gayong kalagayan, ang paliwanag ni Apostol Pablo, pakinggan po natin. Ito po, 1 Timoteo 5:4 kasama po ang 8. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalo-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yan. At malinaw ang naintindihan natin. Bahagi ng katunayan ng ating pagkaunawa sa pananampalataya, yung hindi pagtalikod sa ating pananagutan sa ating mga magulang. Dahil pananagutan po ng isang tao, ng isang anak, gumanti sa kanyang mga magulang. Ang pagganti, siyempre, pagbalik, pagtanaw ng utang na loob, yun ang ibig sabihin nun. Opo. Hindi parang tinitingnan natin kasi minsan yung iba ginagawang parang investment talaga yung kanilang mga anak. Huwag ko namang masamain, ika nga, ng mga anak na parang ginawa silang investment. Pero yun ho talaga totoo eh. Dapat harapin natin ang realidad na tayo po ay tatanda. Pagka nagkaroon tayo ng anak, merong sa ating pagtanda, meron hong aalalay, merong susuporta na may kalakasan pa. As a matter of fact, kapatid na usual na taon naman, dito sa ating lipunan, ating bayan, merong isang senador na nung nakaraang siya po ay miyembro pa ng kongreso na yaon, ngayon ay re-elected senator na po siya, ay nagsusulong po siya ng isang panukalang batas kung saan, ang tawag nga po dito ay Parent Welfare Act of 2025 na kung saan ay ginagawang kinikriminalize na isang krimen ang pagpapabaya sa mga magulang, pinabayaang mga magulang na tumanda na, elderly, incapable na o may disability. Hindi po pwedeng hindi suportahan ang mapatunayang nagpabaya ng mga anak, ay sila'y pwedeng patawan ng parusa, kapatid na usual. At yun inaayunan ng talata na ating binasa. Sang-ayon po, na kung saan, dapat talaga, kahit na, meron kasi nangangatwiran, magulang ko ngayon, walang kwentang magulang. Merong mga ganon sinusumbat sa mga magulang nangyaring kapalaran nila bilang anak. No matter, kaibigan, kung ano man ang naging kaso ng ating mga magulang, minsan kasi hindi natin nagigets, hindi natin naintindihan na may nagagawa minsan ng ating mga magulang sa pagtataguyod ng ating pamilya na minsan ikinahihiya natin. Pero hindi sa binibigyan natin ng katwiran, mga kaibigan. Pero ang totoo lang, along the way, our parents do things na minsan talagang yun nga,
nakahihiya, pero ang layunin ay para tayo buhayin. Para maitaguyod Oo. tayo. Pero hindi nga yung justification. May mga sacrifices silang ginagawa. So, nakalagay sa Biblia, sa pagtanda po nila, aalalay po tayo. And sooner or later, tayo din. Opo. Tayo din pag tumanda na, we are expected na isalin natin yung values na yon, na we should take care of our parents during their twilight years o kanilang pagtanda. At yun din ay maipasa natin sa sarili nating mga anak para sila naman ang mag-aalaga sa atin, sa ating pagtanda o magkaroon man tayo ng kapansanan sa buhay. Opo. Kaya kung paanong ang magulang nananatiling may pananagutan sa mga anak, responsibilidad hanggang sa kanyang kamatayan, habang nabubuhay naman siya, responsibilidad din naman ng mga anak na sumuporta, tumulong sa magulang, lalo na kung ito'y dumating sa punto na matanda na, wala nang kakayanan, sagutin din po nila ito. Hindi lang sa batas na ipinasa ng senador. Pinapanukala pala. Opo. Pero makes sense, kapatid na Yusel. Naalala ko hindi lang yung disability na yun. Opo. Yung halimbawa, mahina na. May mga na sasaksihan po tayo, mga sitwasyon na kung saan ang mga magulang ay nagkaroon ng mental issues. Karoon talaga ng psychological or mental issues na kung saan mahirap pong kontrolin dahil nagkaroon nga ng ganyang sakit. It's real yung mental health problems May mga gano'n na tinatakasan ng kanilang mga anak. Opo. Ang hirap kasi daw alagaan. Na ang ginagawa nila, nagtatago. Okay, umiiwas sa responsibilidad sa pag-aalaga sa kanilang mga magulang na nagkaroon ng ganong karamdaman. Mga kaibigan, biblically speaking, at ngayon ay tinutulak ng gobyerno na magkaroon ng ganyang batas, hindi ko tama yun. Hindi ko tama na pabayaan natin ang ating mga magulang in their twilight years nga, incapacitated sila mentally or physically, hindi po pwedeng pabayaan natin yun. Opo. Kaya hinahangaan din natin yung ating mga kakilala, minsan mga kapatid natin na mayroong ganyang sitwasyon. Pero hindi nila iniiwan yung kanilang magulang, kundi talagang nililingap nila. Yung bang kahit na bumalik na sa sitwasyon parang bata. Opo, yun pa. Nananatili, nakikita natin, ipinadaraman nila yung pagmamahal sa kanilang magulang. Yan po'y kapuri-puri, kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ang talagang bahagi ng buhay na dapat nating hindi takasan, kundi dapat tahakin habang nandito po tayo sa sanlibutan. Kalooban po ng Diyos yan. Ang sagot ng Biblia. So, salamat po. Naway nakatugon po ang mga bagay na ito ayon sa Biblia sa inyong katanungan. Saludo po tayo sa mga magulang at sa mga anak na nag-aalaga sa isa't isa. So, tayo po magtungo muna sa magbigay daan tayo sa awitin ng mga original composition po ito na ipinaglilingkod po ng ilang mga kapatid natin. They are part of the music ministry. Ito po ay si Sister Marcena. We present to you si Sister Marcena, si Sister Mariel Ginto ng Angeles City, Pampanga. Let's hear it from Sister Marcena sa kanyang mga awitin. Una, pagkakataon. Kapayapaan po sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si kapatid na Mariel Ginto, isang Choir of Zion member ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos na maglilingkod sa inyo through original songs sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit. May mga panahon sa buhay na feeling mo wala ka ng chance dahil sa dami ng pagkukulang, pagkakamali o pagkalimot. Pero ang totoo, may Diyos na laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon para bumangon
magbago at muling makalapit sa Kanya. At kung nararamdaman po ninyong ito na ang tamang panahon para tugunin ang tawag ng Diyos, huwag ninyong hayaan na lumipas ito. Pakinggan ninyo ang likhawit na pagkakataon. Iba't mabuting pagkakataon ang sa atin ay ibinigay, pinanauli sa kasakdalan ang kaluluwang nadumisan. Ngayon ay tapat na pasalamat ang sa iyo ay aming handog. Pagkakataon na kaloob, manaling panata aming sagot. Pagkakataon, ito ang pagkakataon makatugon sa banal mong layon. Ang dalangin, kamay ay abutin hanggang marating ang iyong piling. Pangakong ngayon ay binitiwan magtatali ng kaluluwa. Nawa ay mapagtagumpayan ng di sabitin kapahamakan. Pagkakataon, ito ang pagkakataon makatugon sa banal mong layon. Ang dalangin, kamay ay abutin hanggang marating ang iyong piling. Pagkakataon, ito ang pagkakataon makatugon sa banal mong layon. Ang dalangin, kamay ay abutin hanggang marating ang iyong piling. Panata ang aming tugon. Ito ang pagkakataon. Salamat po, mga kapampangan nating mga kapatid. Yan po sa, of course, sa Angeles City. Next po, What does purity mean to you? Is it just about actions or also your thoughts and motives? what does it mean for us? O referring to, probably she's asking a question directed sa Biblia. Anong ibig sabihin ng kalinisan para sa inyo? Para kung anong turo ng Biblia. Ito ba'y tungkol ba ito sa gawa, sa nag-iisip o motibo? Ang ganda yung katanungan ni Binibining Lorraine ng Valenzuela. Yan po sumasaklaw sa lahat. Hindi lang po sa laman, kundi maging sa pag-iisip natin, maging sa ating espiritu, yan po sinasaklaw. Ayon po sa turo ni Apostol Pablo, basahin po natin. Pangalawang Korinto 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, sa laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos.
O yan, napakalinaw po naman, magpakalinis tayo sa lahat. Alin yung lahat? No? Laman, saka espiritu. Kaya saklaw po ang lahat. Kaya ito po ay sa gawa, sa kaisipan, sa kalooban, lahat sinasaklaw. Mahirap po kasi, siyempre ngayon, nandun yung pagnanasa natin na maging malinis. Pero Opo. hindi natin maiwasan, nandun yung temptation, yung tukso na para hindi tayo maging malinis. Nandun yun. Pero, yung sabi dito ni Apostol Pablo, yung panawagan sa kapatid, pilitin. Magkaroon tayo ng conscious effort na ibigin natin, gustuhin natin maging malinis ang ating kalooban, be it physically and especially o spiritually. Kasi nga, yung mga thoughts, random thoughts, dumadalo yan sa isip natin, pumipinsala sa kalinisan ng ating isip. Labanan po natin yun. Opo. Huwag tayong mag-give in sa urges, ika nga. Kasama yan sa buhay natin mga tao. There are things na merong talagang inaalok sa atin para mapinsala ang kalinisan natin, ang kabanalan natin. Panawagan ng Biblia, pilitin natin. Huwag nating hayaang ito ang manaig sa atin. At ang paraan po dyan, para po manatili tayong malinis o kung meron mang karumihan na pumapasok sa ating isip, nagagawa tayo, malabanan po natin at hindi tayo manatili sa gayon, may ipinapahayag po na turo ang Biblia sa pamamagitan ni Apostol Santiago. Darito, 4 at 8 ng Santiago. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yan. Napakalinaw naman. Kasi mahirap gawin po sa ganang ating sarili. Kung tayo lang sa sarili natin, ang magnanasa, hindi po natin kayang gawin sa sarili natin yung sinasabi ng Biblia. Kailangan nating magpakalinis, magpakabanal ang ibig sabihin sa lahat ng paraan. Kundi ang kailangan natin lumapit sa Diyos. Sa ibang salita, yung lumapit sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. Magpatulong sa Diyos. Parang yung karaniwan, ano ba problema mo? Lumapit ka kay Mayor. Di ba? Ibig sabihin ng lumapit, humingi ng tulong. So, ganun lang. Kung meron tayong pangunahin na dapat lapitan para po marating natin yung kailangang paglilinis sa mga karumihan o para hindi tayo laging nadudumihan ng iba't ibang mga bagay dito sa mundo, maliwanag po. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Opo. Manalangin tayo at ang isa pang paraan ng paglapit sa Diyos, sundin natin kung ano gusto niya. Yun, exactly. Sundin, isuko natin sarili sa kalooban ng Diyos. Yun Opo. ang Diyos ay banal. Nakasulat po yan. Magpakasakdal kayo, magpakabanal kayo, gaya ng ating amang nasa langit. Di ba? O yung pag lumapit tayo sa Kanya, sinusuko natin sarili, sinusurrender natin, hindi yung sarili nating will o ibig ang nasusunod, kundi siya, yung will niya, God's will. If God's will prevails in us, kung yun ang nasusunod sa atin, di natutupad yung sinasabi, yung tanong po ng ating kaibigan, yung nangyayaring purity, purity, yung pureness of heart, pureness in motive, in thoughts, mangyayari po yan kasi nga lilinisin tayo ng Diyos. Binigay natin sa Kanya, pinagkatiwala natin, iniling natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siyempre, lilinisin tayo ng Diyos, dadilisahin niya tayo. Opo. At yun siya rin ang tutulong sa atin. Alam mo, dati, inihingi natin ng tawad. Patawad po, lagi akong ganito. Pag may nakita akong ganere, isang babae, isang lalaki, iniisip ko agad ganito. Tulungan mo akong hindi ganon. Kaya nababago. Opo. Di ba? Opo. O kaya pagka meron kang nakitang dumaan, papunta sa isang lugar, niisip mo, masama gagawin. No? Di ba? Pero pagka tinulungan ka ng Diyos, kahit may makita kang ganon, hindi ka basta mag-iisip. Opo. Meron siyang good thoughts lang, no? Opo. Makaisipang positibo.
Hindi siya chismoso o chismosa. Kasi hindi dati siya naging- malisyoso, malisyosa. O kaya judgmental. Judgmental. Yun nangyari. mangyayari lang kung malinis yung isip niya, malinis yung puso niya. Para maging malinis yun, hindi sa sarili niya, Opo. sa tulong ng Diyos. At syempre, nagli-lead yun sa peace. Kapayapaan. Opo. Malinis ang kalooban mo. Sa pagdanarate nga ng ating kapatid na usual, if you live that way, yun ang pamumuhay mo. Payapa ka kahit magulo mundo. Opo. Nakikita mo yung kasamaan, nakikita mo yung nahatulan mo minsan, that's him or that's her. Pero it doesn't affect you. Malinis ang iyong kalooban, nadadalisay dahil nga sinasaalang-alang mo na ikaw ay nagsuko na ng sarili sa Diyos. Opo. Salamat po. Sister Lorraine. Lorraine, ng Valenzuela City. Ang sagot ng Biblia. So, from North, Bataan, North of Manila, Valenzuela naman, ngayon ay magpunta tayo sa parting South. Sa Cavite. Opo, Southville naman siya. 13 Martires, Kapitolyo ho ng probinsya ng Cavite. Pakinggan po natin si Leonel. Kung bawal po pumatay ang tao, paano yung pulis at sundalo na pumapatay, nagkakasala po ba sila? Bawal nga pumatay. Pagka pumapatay, nagkakaasala talaga yun. Kaya, baka ang gusto niyang itanong, ano magiging kalagayan nun sa harap ng Diyos? Unang-una, lahat naman ng tao nagkakasala. Yung pagpatay, kung sinasadya, kasalanan din yun. Kung hindi man sinasadya, pagpatay pa rin yun, kasalanan pa rin. Kaya lang, lahat yun ay meron pong kapatawaran. Kaya lang, merong tao, hindi po nakapapatay na tulad ng pulis, Opo. tulad ng sundalo, Opo. nagkakasala pa rin ng pagpatay. Yun man, pinatatawad din yun. Opo. At ang bagay na yon ay mababasa po natin sa Biblia. Mateo 5:21 hanggang 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At sino magsabi sa kanyang kapatid, ito yung quotation sino magsabi sa kanyang kapatid, quote, Raka, ay mapapasapaghanib sa Sanhedrin. At sino magsabi, another quote, Ululik ka, ay mapapasapaghanib sa impyerno ng apoy. Talagang mahigpit na ibinabawal ng Diyos yung pagpatay. Kaya lang, kung noong una, ang alam nating pagpatay ay yung gigilitan ng liig na parang manok, di ba? O kaya babarilin, yun ang pagpatay. Sa panahon po ngayon, sabi ng Panginoon, nung siya'y magkatawan tao, tumingin ka lang sa yung kapwa ng pinagplanuhan mo siya para patayin. Opo. Dahil sa galit mo. Nagkakasala ka naman ng pagpatay, mapuot ka pa lang. Ayun ho Yun yung misinterpretation din dun sa 10 utos na wag pumatay. And yet, punong-puno ng patayan Opo. yung kasulatang Ebreo, nagkukwento ng digmaan, pagpaslang sa kapwa. Merong mga tiyempo na anong tawag dito, kapatid na Yosel, yung pong pag ipaghihiganti mo ang iyong kamag-anak, papatay ka rin. So, hindi yun yung bawal na pagpatay noon Murder yun sa ibang salin. Do not commit murder. Doon, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ang sinasabi niya talaga, yung mismong murder pa lang sa isip. Pero, pagka nakapatay, so hindi sinasadya, nagkakasala pa rin. Di ba? Opo. Kahit hindi premeditated, yun nga, yung murder, nakapatay ka, nauuring nagkakasala ka pa rin. Pero sabi nyo nga, ito may daan ng kapatawaran dahil hindi mo naman sinasadya. Opo. Gaya nito,
itong sinabi ng ating Panginoon, kung hindi mo planado, hindi mo iniisip, hindi yan mauuring kasalanang walang kapatawaran. Pero kung halimbawa, ikaw ay talagang yun ang ginagawa mo. Ginagawa mong ikinabubuhay tulad Opo. ng, ano ba tawag doon? Yung upahang... Hitman. Oh, yung Assassin. hitman. Pagka hindi po natin pinagsisihan yan, talagang may tiyak tayong hantungan. At yan ay mababasa natin sa Apocalypse 21:8. Opo. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, manggagaway at marami pang iba, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, yan ang magiging dulo ng kanilang kasaysayan. Impyerno ang ibig sabihin. Kailan yun? Pagka dumating sa punto, wala na siyang pagkakataon para magsisi. Ha? At talagang hindi siya nakita ng Diyos sa pagsisisi sa bagay na yan, dadalhin siya ng Diyos sa parusa. Opo. Kung babalikan natin tanong, paano yung mga sundalo, mga pulis, sinasabi nga natin, pag nakapatay ka talaga, nagkakasala ka pa rin. Although sila'y alagad ng batas. Siyempre, pulis, law enforcer, sila po ayon sa batas, kinakailangan magdala ng sandata para sa proteksyon ng tao, kapwa nilang tao. Ganon din ang mga sundalo sa pag-iingat, pag-aalaga ng soberenya ng ating bansa. Pero along the way, nakakapatay po sila. Hindi pwedeng alisin yung realidad na nagkakasala pa rin sila. Opo. So ito tayo nga, dito sa kabanal-banal ng iglesia, didi-discourage natin na yun ang pasuking profesyon. Pero nauuri, yung ganong klase ng nakapatay, hindi nauuring murder. Hindi ho murder. Kundi Part of their duty. Dahil nga profesyon. Kaya nga, kung yun murder talaga, kapatid na Yusel, kahit sa batas ng tao, mananagot po sila. opo. Kaya nga, pinapayagan may lisensya silang magdala ng sandata. Dahil may tendency na mangyari sa kanila yung Opo. bagay na yun. Pero ang intensyon ng pagdadala nila ng sandata hindi para yung talagang maghanap ng papatayin. Opo. Di ba? Kaya tayo saludo sa kanilang mga sundalo. Pero nonetheless, nakasulat pa rin sa Biblia. Yan po nauuri pa rin pagpatay. Opo, dahil sa nakakapatay po sila. Pero dahil hindi naman nila sinasadya, at kung yun ay kanilang pinagsisisihan, inihingi ng tawad sa Diyos, ipinapatawad naman yun. Pero kung dumating sa punto, talagang hindi nila pinagsisisihan yung kanilang nagagawa, hindi man pagpatay, Opo. mga katulad na kasalanan din, magiging kapahamakan po nila yun sa dulo. Kaya mag-iingat po tayo dun sa, minsan may mga relihiyong ganyan Meron ho silang parang private army. May mga ganyan Ano ang layunin? Minsan, paghihigante o di kaya protection man sa kanilang religious leaders. Pero may nagkakataon na talagang may kahinahinalang, may nawawala, namamatay. Opo. Pag na-offend po yung kanilang mga religious leaders, alam natin, may mga nangyayari. Hindi siya nag-aakusa tayo, pero kahina-hinala na meron din silang binubuo na ganyang grupo within their organization. Yun ang pakaingatan natin na masangkot po tayo. Kasi dito sa kabanal-banal ng iglesia, siyempre, hindi naman tayo politicians, hindi po tayo involved sa mga usaping politikal. Wala tayong kaaway, wala tayong kagalit. Kung may ma-offend man sa pangungusap natin dito, hindi natin sinasadya, hindi rin ho personal. We're just stating what is written in Scripture, kapatid na Yusel. Kaya may mga kapatid tayong pulis, sundalo, Gwardiya. gwardiya, talagang ina-advise natin, ingatan nila yung kanilang sarili, laging tandaan ang kanilang pagiging Kristiyano.
Dahil yung pagpatay nga, o makapatay ka man, kasalanan talaga yun. Po, hindi pa rin pwedeng alisin yung yung thought na yun, no? Yung reality na yun, nakapatay pa rin. Yun pa rin ay bawal. Opo. Ang sagot ng Biblia. So there we are. At pakinggan natin muli, balikan natin ang isa pang awitin ni Sister Mariel. This time, ang awitin po niya ay Malinis na Puso. Kapayapaan pong muli sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Ang Sagot ng Biblia. Sa Most Holy Church, itinuturo sa amin na higit sa galing o talino, mahalaga ang magkaroon ng malinis na puso. Puso na totoo, nagpapakumbaba at bukas sa pagtutuwid ng Diyos. Kasi sa dami ng pagkakamaling pwede nating magawa sa mundo, ang panibagong simula ay laging posible kung ang puso natin ay handa upang linisin at baguhin niya. Pakinggan mo ang awit na magpapaalala sa atin ng tunay na pagpapala sa likod ng pusong binagon ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang Malinis na Puso. Kay balat ko, ako'y hinirang mo, binihisan ng hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalan ng agape mo. Bagamat dumaranas ng mga siphayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo. O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Kay palad ko, ako'y hinirang mo, binihisan ng hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalan ng agape mo. Bagamat dumaranas ng mga siphayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo. O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso ang hinahanap mo. O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Lahat ay inihahandang makasama sa isang malwalhating paghahari. Kaya nga't pagtaglay ng malinis na puso, puspusin ng banal na Espiritu. Sa Espiritu, malinis na puso ang hinahanap mo. O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso. Malinis na puso. So, salamat kapatid na Mariel. Let us watch our next video clip. Kaya bang gumawa ng Diyos ng sobrang bigat na bato na hindi niya kayang buhatin?
Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano? Unang-una, dapat alam natin na ang ating Diyos makapangyarihan sa lahat. Walang bagay po na hindi siya kayang gawin. Kaya halimbawa, kung talagang literal na bato ang tinutukoy ng ating kaibigan, kaya pong gawin ng Diyos ang gaano mang kabigat, gaano mang kalaking bato. Pero kung ang itatanong nyo, kaya ba niyang buhatin yun o hindi, mabubuhat niya siyempre yun. Makapangyarihan niya siya. Theoretical yung question ng ating kaibigan. Siyempre, kahit na hindi pa tayo bumabasa ng Biblia, alam na po natin ang sagot niyan. Kaya niya na gawin ang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kasi nga, minsan tao, inventor, o kaya manglilikha, o may kumpuni siya na bagay. Napagsama-sama niya mga elemento, materyales, tapos hindi naman niya kayang buhatin, ilipat. Yun ang tao. Pero kung ang Diyos, sa kanyang kapangyarihan, lumikha, gumawa siya ng ubod na bigat na edipisyo, o kaya isang malaking bato, kahit na gaano ito kabigat, beyond the comprehension ng tao na bigat, kaya niya ba itong buhatin? Wala ngang imposible sa Diyos. At may batayan po yan sa Biblia. Basahin natin. Narito sa Mateo 19 at 26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Ayan. Ay napakaliwanag po. Kahit yung hindi kayang isipin ng tao, gaano kalaki, gaano kabigat, gaano kaimposible sa tao, sa Diyos wala pong imposible. Kaya hindi natin pwedeng sukatin kung gaano kakapangyarihan ng Diyos, kung gaano kalakas ang Diyos, walang imposible po sa Diyos. Ang sinasabi po nating Diyos, hindi po Diyos-Diyusan, kundi tunay na Diyos. Yan po yung ating sinasamba, yun po yung lumikha sa atin. Yan po yung tungkulin nating paglingkuran habang tayo nabubuhay. Ngayon, kung ang Diyos na tinutukoy nyo, hindi po yan, talagang may hangganan ng kakayanan po niyan. Opo. Imagine niyo yung nakikita natin, kinikilala nating Diyos. Imagine niyo na lang yung makikita natin sa paligid natin, kung paano ang nabuo ang mga bundok, mga kabundukan, paano na-hold ng isang malaking bolang magnet ang lupa at ang tubig, paano ito umiinog, paano umiinog muna ang buwan sa planetang Earth, sa mundo, tapos yung Earth umiinog naman sa araw. Tingnan niyo po, mga kaibigan, walang siyensya ang eksaktong makapagsasabi na it just occurred naturally. Merong makapangyarihan gumawa niyan. At yan, di ba? Kapangyarihan ng Diyos, it exists. Everything exists because of the will and the might or power of God. Kaya kahit yung bato, yun nga, theoretically, gaano kalaking bato, hindi ho imposibleng hindi kayahanin ng Diyos yan. Siya ang gumawa niyan. It follows, kayang-kaya niyang buhatin yan. Kaya wag po nating payagan. Kung minsan, meron kasing mga pilosopo, merong mga ginugulo ang isip ng tao para mag-alinlangan sa Diyos, para hindi bigyang papuri ang ating Panginoon. Wag po tayong papayag doon. Manatili po dahil yan ang Diyos na lumalang sa atin, parangalan natin ng Diyos, paglingkuran natin ng Diyos. Dahil wala pong imposible sa Kanya. Kaya nga po siya Diyos. Kung hindi siya Diyos, hindi natin siya dapat sambahin, hindi siya dapat paglingkuran, hindi natin siya dapat parangalan na tulad sa Diyos. Kaya salamat po at sana'y maging guide po natin itong mga bagay na ito. Ang sagot ng Biblia. At
At sa bahagi pong ito, Tayo po ay mag-uukol na ng panalangin ng Opo. pamamagitan, panalangin ng pasasalamat, panalangin para sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nananawagan ng pagtulong o paggabay ng Panginoon. opo. At ukol po dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ipaglilingkod po ito sa atin, ng kasama po natin sa paglilingkod sa inyo. Ang isa sa mga elder sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang kapatid na Gabriel George Quirino. Opo, tayo po yung manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, Aming Diyos. ibuti mo sa amin, sa kabila ng aming mga kahinaan at mga kakulangan, ay inuunawa mo kami bilang mga lingkod mo. Opo. Pinupunan mo ang aming mga pagkukulang. Binibiyayaan mo kami ng mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Opo. Pinapaging sapat mo kami sa mga kalamang ukol sa Espiritu. At sa bawat suliranin, mga sitwasyon sa buhay na hinaharap namin, at tatagpuan namin ng sagot o katugunan dito, naharap namin buong tapang ang lahat ng mga hamon o mga challenges sa buhay namin. At dahil dito ay taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mong pagkakalob sa amin ng mga pagpapalang ito. Amen. Sa kalakasan taglay ng aming lupang katawan, kagalingan sa aming mga karamdaman. Higit na nga ang patuloy mong pagtuturo sa amin ng iyong mga karunungan at kaalaman. Lakit ng panalangin ito, ang pasasalamat din sa mga kapatid namin na nakikinabang sa pakikinig ng palatuntunan ito. Opo. Sila na nagkaroon ng panahon, dinalaw ng Espiritu, na sila ay nabigyang tanglaw o ng liwanag sa maraming mga bagay sa mundong ito. Amen. Patubayan mo sana sila sa kanilang patuloy na pakikinig. Opo. Ingatan mo sila. Gayon din ang mga nadadalamhati dahil sa mga iba't ibang mga karamdaman. Opo. Bigyan mo sila ng kagalingan sa kanilang mga lupang katawan, palakasin sa kanilang mga tinataglay na kahinaan. Amen. Alalahanin mo ang buong sambahayan ng iyong iglesia Opo. sa gitna ng mundong punong-puno ng mga kagalitan. Ay sidlan mo ang bawat isang individual na kapatid ng pag-ibig, pag-unawa, pagtanggap sa lahat ng mga bagay na hindi namin kayang baguhin, kundi Amen. sila ay ma-impluwensyahan ng liwanag na ibinigay mo sa amin upang ang mundo ay matagpuan ang iyong bahay, ang iyong kaharian. Sila man ay sumampalataya na sa tahanang ito, sa makatwid sa iyong iglesia, narito ang kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Amen. Buong galang kaming lumalapit sa iyong paanan na sana ay sa araw na ito, iunat mo ang iyong bisig, haptusin mo ang bawat kaluluwang naabot ng pagpoprogramang ito. Opo. Pagpalain mo sila sa araw na ito at sa mga darating, at maging kami na iyong mga lingkod, lalong-lalo na ang pangunahing lalaking nilagay mo upang magtaguyod ng panghangaral na ito ng Ebanghelyo sa katauhan ng aming matandang pangkalahatan, kapatid na Hiel. Ganito namin ito hinihiling sa iyo. Sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pakikinig, lalo na ho sa araw na ito. Inaanyayahan po namin kayo muli sa next episode po natin, next content sa ating pong YouTube and Facebook pages. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.